Drake's POV. Kinabahan ako sa nangyari sa kanya kahit inis na inis ako sa ginawa ni Agatha sa aking kwarto. Dapat pala lagi ako mag-lock para hindi si Agatha basta-basta makakapasok sa kwarto ko. Tumulong na rin akong umalali sa kanya dahil sa akin siya nakayakap. Dinalan namin siya sa kanyang kwarto. Maganda na ang kwarto ko pero doble ang ganda ng kwarto ni Agatha. Talagang pambabae na pink na pink. Kahit sa banyo ay mahigpit siyang nakayakap sa akin, kaya hindi ako makaalis. Inay, paano to? Ayaw niya akong bitawan. Tanong ko kay inay na inaayos ang kanyang damit pamalit. Bata pa naman kayo anak, ipikit mo na lang mga mata mo. Sagot ni inay, kaya ipinikit ko na lang ang aking mga mata. Inay, 12 na ako. Hindi pwede na nandito ako. Sabi ko pa na nakapakit. Alam ko anak, pero ayaw kong bitawan ni senyorita. Naku anak, hindi po umiiyak yung alaga ko na yan. Baka umiyak, mahal na mahal siya ni Gob. Pati ba naman kayo kasali na ng spoil sa kanya? Inis nang sabi ko na maramdaman kong kinagat niya ang aking balikat. Hindi naman sa ganun anak, hindi naman masama hindi ba? Wala pa namang mali siya sa'yo. Sagot niya na dalawa na kaming pinapaliguan. Ayan, pati ikaw sa wakas na paliguan na din kita. Alam mo bang gustong-gusto din kitang alagaan anak, pero kailangan kong kumita ng pera. Sabi niya habang sinasabon ng aking ulo at nakayakap na rin ako sa spoil din ng inaalagaan. Sabunan mo na rin ang buhok ni senyorita para mabilis kayo matapos. Napailing na lang akong sinabunan ng buhok ni Agatha. Senyorita, sabunan mong katawan mo. Sabi ko at umiling siya. Kaya si inay na ang gumawa. Nang banlawan na, ay ako nang gumawa dahil mababasa si inay. Ngayon pa lang ako nakakita ng 12 years old na, pinapaliguan. Pagkatapos naming maligoy, humiram na muna ako ng towel nila. Mabilis akong lumabas nang binihisan siya ni inay sa banyo. Napatingin lang ako sa kwarto niya at umalis na rin ako para makapagbihis na rin. Kinagabihan ay nilako na talaga ang kwarto ko at maagang natulog. Sanay na kasi akong alas 8 pa lang ay patay na lahat ng ilaw sa amin. Nagising na lang ako may nakadantay na paa sa akin tiyan. Nagulat ako dahil ang senyorita ang mahimbing na natutulog. Napatingin ako sa orasan, alas 12 pa lang ng umaga. Paano kaya siya nakapasok? Tanong ko sa aking sarili na dahan-dahan na inaalis ang kanyang maputing paa sa akin tiyan. Kahit na medyo madilim, ay litaw na litaw ang maputi niyang balat. Kinuha kong aking unan at humiga na lang sa sahig. Hindi bale, dahil may carpet naman. Nakatulog na ako na may naramdaman akong tumabi sa akin. Drake, dun tayo sa kama. Ang tigas ng sahig. Dinig ko na boses ni senyorita. Nagtulog-tulugan na lang ako para bumalik siya sa kama. Pero naramdaman ko na lang na humiga siya sa aking likuran dahil nakadapa ako. This is better. Bulong ni Agatha sa akin tenga. Hindi naman siya may bigat, pero nailang ako. Hindi na tuloy ako nakatulog habang siya'y mahimbing na natutulog sa akin likuran. Nang makita ko nagliwanag na, ay dahan-dahan kong ibinaligtad ang aking katawan at ang nasa sahig na siya, ay binuhat ko na lang ibalik sa aking kama. Kinumutan ko na siya at nagbanyo ako saglit. Pagkatapos nagbihis na ako at lumabas na sa aking kwarto. Hindi pala kwarto ni senyorita. Pumunta ako sa kusina at naghanda na ng agahan sina inay. Ang gwapo talaga ng anak mo, Rosenda. Parang hindi mo siya anak. Sabi ng isang kasama ni inay. Anak ko yan. Eto nasisaryan pa nga ako. Sagot ni inay na ipinakita pa talaga ang sugat sa tiyan. Napangiti naman ako dahil proud na proud siyang anak niya ako. Malay mo, naipagpalit pala siya sa hospital. Sabat ng isa. Ay hindi, dahil ako lang ang nanganak sa araw na yon. Mabilis ulit na sagot ni inay. Lumapit ako sa kanya. Nay, nasa kwarto ko si senyorita natutulog. Bulong ko. Naku, ang bata na yon. Ganyan din siya sa akin anak. Magsasawa din yan. Sasabihin ba natin sa ama niya? Ay nako, kung anong gusto ni senyorita ibinibigay ni Gob. Kaya hayaan mo na Drake. Baka naghahanap yun ng kapatid.
Itong si Gob, handa naman akong bigyan siya ng anak. Sabi ng isang kasambahay kasabay ng pagtawa nito. Kung ano-ano sinasabi mo, mamaya marinig ka ni Gob. Sabat ng isa. Sayang, ang gwapo pa naman ni Gob. Pilit pa rin niya habang si inay ay naiilang. Wala naman si Gob kaya libreng mangarap muna. Sagot niya ulit. Hindi ko pa alam ang kanilang mga pangalan, kaya tinanong ko kay inay. Gigi pala ang pangalan na may gusto kay Gob at Pipita naman ang isa. Ang mga ibang kasambahay nila ay naglilinis na. Si inay pala mismo ang nagluluto ng pagkain ni senyorita at ng dalawa isa lahat. Pinaggatas na muna ako ni inay habang nagluluto sila. Nakinig na lang ako sa kanilang tsismisan. Bukas pala ang dating ni Gob, kaya nililinis na mabuti ang kanyang kwarto. Nakakain na ako at tirik na ang araw, pero hindi pa lumabas si Agatha sa aking kwarto na pag-aari niya. Wala naman akong gagawin, kaya sinilip ko siya at pagbukas ng pinto ay nakaupo siya at masama ang tingin sa akin. Bakit mo ako iniwan? Naiiyak na sambit niya, kaya nataranta akong lumapit dahil hindi daw siya pwedeng umiyak. Senyorita, sanay po kasi ako magising na maaga eh. E di sana ginising mo ko. Hindi ko naman po alam. Sagot ko na napayuko. Buhatin mo ko. Gusto ko mag-CR. Baka po mabitawan ko kayo dahil magkasing tangkad lang tayo. Dan wag mo akong bitawan. Bilis na, iihi na ako. Sabi niya kaya mabilis akong lumapit at binuhat siya. Parang gusto ko na atang umuwi. Ayoko ng ganito. Nasanay akong walang ganito kakulit at demanding na amo. Mabigat pa man din siya, kaya hirap na hirap ako na maglakad habang buhat siya. Pagdating sa banyo, ay dahan-dahan ko siyang binitawan at napansin ko na nakangiti si Agatha, kaya nainis ako. Lalabas na po ako. Paalam ko at hindi ko na hinintay ang sagot niya. Lumabas na ako sa kwarto at pinuntahan ko si inay sa kusina na nakaupo na naghihintay sa kanyang alaga. Gising na ba siya anak? Opo, Nay. Inay, gusto ko na pong umuwi. Anak, alam mo namang hindi pwede. Ayoko mag-isa ka sa bahay. May mga kapitbahay naman tayo, Nay. Marunong naman po ako sa gawaing bahay. Ayoko po dito, Nay, dahil pakiramdam ko ginagawa kong tau-tauhan ng amo mo. Inis ng sambit ko at yumuko si inay. Anak, ito ang trabaho ko, ang maging tau-tauhan ng ibang tao para magkaroon ng pera. Sagot niya, alam kong umiiyak na siya. Sorry po, inay. Sabi ko na niyakap siya. Ramdam ko na may nakatingin sa amin at paglingon ko ay walang iba kundi ang senyorita nila na nakangiti. Hindi ko napigilan ng aking sarili na tiningnan sa Agatha na masama, pero mas lumawak ang kanyang pagngiti. Yaya, gutom na ako? Sambit niya na sobrang walambing pero magdita naman. Agad siyang inasikaso ni inay at sa inis ko'y iniwan ko na lang sila. Kung kailangan na tutulong ako sa hasyenda, ay gagawin ko para makaiwas lang sa senyorita nila. Agatha's POV. Lahat ng practice ay ginawa ko para mapapayag ko si Daddy na maging alalay ko si Drake. Napangiti ako na makita ko na paparating na ang chopper. Kahit malayo pa'y kumaway na ako at patalon-talon. Miss ko na ang daddy ko sa ilang araw niyang wala sa rancho. Senyorita, dito lang kayo lalapag ng chopper. Sabi ni Uncle Dan na hinawi pa ako. Tumabi naman ako sa kanya at sobrang lakas ng hangin kasabay ng paglapag ng chopper. Ilang saglit ay nagbukas na ang pinto kaya patakbo na akong sumalubong kay Daddy. Sweetheart, stay! Malakas sa sigaw ni Daddy. Pero hindi ako nakinig. Mas binilisan ko ang aking pagtakbo kaya nataranta na siyang sinalubong ako. Daddy! Malakas sa sigaw ko sabay tumalon na nagpabuhat sa gwapo kong Daddy. Sweetheart, I miss you. Sabay hinalikan ng aking buong muka. I'm so lucky na kahit ako ang dahilan kung bakit namatay yung mommy ko sa panganganak sa akin ay hindi niya ako kailanman sinisi.
I miss you, Daddy. Sagot ko na yumakap sa kanya na mahigpit. Lumakad na siya, nabuhat ako na parang unggoy na nakalambitin sa daddy ko. Nang nakalayo na kami, ay umalis na din ang chopper. Kumain ka na ba? Malambing na tanong ng daddy ko. Hindi pa, Daddy. Hinintay kita. Great! Gutom na din ako. Dinala ko pa talaga ang gutom ko dito para makasama nag-iisa kong prinsesa. Humalik ako sa pisngi ng daddy ko at hindi na ako bumitaw sa kanya hanggang sa makarating na kami sa bahay. Hay nako, senyorita, malaki ka na. Salubong ni Yaya habang si Drake ay nakatingin sa amin. Siya na bang anak mo, Rosenda? Opo, Gob. Anak, magbano ka kay Gob? Utos ni Yaya at nakayukong lumapit siya kay Daddy kasunod ng pagmano nito. God bless you. Kain na tayo, gutom na ako. Sabi ni Daddy at napatingin ako sa kanyang sekretarya na anak ng driver namin. Mabuti at nakuha siya sa tingin. Ayoko may ibang kasalo kami si Daddy ngayon. Gusto ko nga ko lang. Nasaan na si Jinky? Tanong ni Daddy. Baka po umuwi na siya sa kanilang bahay? Agad na sabat ni Yaya, kaya napangiti ako ng palihim. What I know is dati siyang scholar ni Daddy at nang nakapagtapos ikinuha siya na maging sekretarya ng aking ama. She is only 23. Maganda siya at alam ko na may gusto siya sa daddy ko dahil iba ang tingin niya sa daddy ko kung hindi nakatingin ng daddy ko sa kanya. Mabait man sa Uncle Dan na ama niya, pero ayoko may kakaagaw ko sa aking ama. Tama ng mamamayan ng aming lalawigan nakahati ko sa oras si Daddy. My dad is only 38 at sigurado ko na magkakaanak pa sila. No way! Ako lang ang prinsesa ng daddy ko. Magana akong kumain dahil paminsan-minsan isinusubuan pa ako ni Daddy. Marami siyang ikinuwento sa akin tungkol sa mga nagawa niya sa Maynila. Daddy, hindi ka ba napapagod? Tanong ko dahil balak na naman niyang tumakbo next election. Sabagay, 2 years pa naman ulit bago mag-election. No, princess. Kailangan ako ng mga tao sa ating lalawigan. Hindi ako papayag na ang mamahala sa lalawigan natin ay yung mga pamilyang Arevalo. Paano na yan, Daddy? Last term mo na sa susunod na election. Malungkot ang daddy ko na napatingin sa akin. I will go down, but I make sure na susuporta ako sa mapagkakatiwalaan. I will make sure na mananalo ang susuportahan ko. Ang lolo mo ang dating gobernador sa atin at ako ang pumalit. I hope, princess, that at the right age and time ay ikaw nang papalit sa akin. Napangiwi ako sa sinabi ni Daddy. Parang ayoko ata. Ginulo niya ang aking buhok at natawa siya sa aking reaksyon. Hindi ba Daddy ang suspect sa pagpatay sa loloy ang mga Arevalo? Yes, at wala tayong matibay na ebidensya, anak. Sagot ni Daddy at umigting ang kanyang mga panga, kaya yumakap ako sa kanyang braso. Namatay noon si Lolo kasunod ng pagkamatay ng mami ko na nang isilang sa akin. Ang akala daw ng mga Arevalo ay hindi lalaban si Daddy at naggulat na lang sila na nag-file ang Daddy. Dahil maganda ang record ni Lolo ay nanalo ang aking Daddy sa pagka-mayor hanggang sa naging gobernador at natalo niyang mga Arevalo. Daddy, may sasabihin ako sa'yo. Sabi ko nang tapos na kaming kumain at nagpabuhat ako ulit sa kanya papunta sa veranda. Ano yun, princess? Tanong niya na hinaplos ang aking buhok. Daddy, pwedeng sa school ko mag-aral si Drake? Yeah, sure anak. What else? Alam ko na may kasunod ba yan? Sabi ni Daddy na nakangiti. Daddy, pwedeng maging yayo ko siya sa school? Like alalay. Napatingin si Daddy sa akin at inaarok ako. Alalay? That's not a good term if you need help. Let's say bodyguard. Ang bata pa ni Drake na maging bodyguard ko, Dad. Pagmamaktol ko. Yes, but you can call him alalay, anak. Parang tinapakan mo na ang tao. Sige po, bodyguard na lang ang tawag ko.
Pero dapat lahat ng gusto ko susundin niya. Ano ba mga gusto mo na susundin niya? Mga basic lang naman, Dad. Like sasamahan akong kumain, samahan sa lahat ng pupuntahan ko. That's a good idea, anak. Sagot ni Daddy at napayakap na ako. Thank you, Dad. Yehey! May kasama na ako matulog. Bulalas ko at napanganga si Daddy. Matulog? Yes, Dad. Hindi ba sinabi ko na kahit saan ako magpunta, pumayag kayo? Thank you, Daddy. I love you so much. You're the best daddy ever. Pero anak, bakit kahit sa pagtulog? Para may bantay ako, Dad. Hindi ba good idea yon? Nakitawag si Drake. Seryosong utos si Daddy sa kanyang tauhan. Sigurado ko nakakausapin na niya si Drake. Sobrang saya ko dahil may laruan na ako sa aking kwarto. Sige, Dad. I will just ask si Manang na ayusin ang kama ko dahil dalawa na kami ni Drake na matutulog. Anak, but... Sabi ni Daddy, pero hindi ko na siya pinakinggan pa at patakbo na akong pumasok sa loob ng bahay. Manang, magdala ka ng 4 na kasambahay. May aayusin lang tayo sa kwarto ko. Masayang utos ko at ilang saglit ay dumating na sila. Naunan na akong umakyat at sumunod sila sa akin. Anong aayusin natin sa kwarto mo, senyorita? Sinabi ko sa kanila ang kanilang gagawin. Nagpadagdag ako ng unan at pinaalis ang aking ilang gamit para may space ang gamit ni Drake. I'm so excited dahil may human alarm clock na ako at may gagawa sa aking mga homework. May kasama na rin ako manood ng movies pag Sabado sa kwarto ko. Sa sobrang saya ko, ay napalundag ako sa aking kama at alam ko nagtataka si Manang. Manang, yung mga gamit ni Drake, nakalagay na dito sa kwarto ko. Ano? Manang, ayokong ulitin ang sinabi ko. Inisasambit ko. Agad silang umalis at ilang saglit ay dala na nila ang gamit ni Drake. Pinanood ko sila na inaayos sa mga gamit ni Drake at napansin kong isang notebook kaya kinuha ko to. Diary? Bulalas ko at agad kong binuksan at binasa. Mga daily activities niya ng buhay pa ang kanyang lola. I think he'll love his lola so much at napangiti ako dahil may nabasa akong pahina na nagsaselos pala siya sa akin. Dahil ako daw ang inaalagaan ng yaya. Natawa tuloy ako. Hi, poor Drake. Bulalas ko at ipinalik ang notebook niya kasamang kanyang mga damit. Nang naayos na nila lahat, dumating si Daddy at nagbigay ng mga rules. Napanguso ako dahil bawal kami magsabay na maligo ni Drake at maglagay ng CCTV si Daddy sa kwarto para daw sa aking kapakanan. Pumayag na lang ako, pero pwede namang patayin yung CCTV, hindi ba? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.